Since walang injury si Russell Westbrook, sinubukan nga nitong sumama sa kanilang 5v5 practice ng Sacramento Kings noong nakaraan. In fact, inilagay pa nga nila siya kasama ang mga starter na sina Dennis Schroeder, DeMar DeRozan, Zach LaVine at si Domantas Sabonis. Posible nga pong maging ganyan agad ang gagamiting starting 5 ng Sacramento sa first game laban sa Phoenix Suns. Pero kahit man maayos ang pagtanggap ng prangkisa kay Westbrook, hindi pa rin naman naiwasan na may ilang miyembro ng team ang nagdududa sa kanya. Ayon sa lumabas na balita, may ilang coaching staff ang nagsabi posibleng bangkuin nila si Westbrook sa fourth quarter o di kaya sa crucial minutes. Alam nila na ilang beses na nga pong naipatalo ni Westbrook ang Denver Nuggets last season dahil sa kanyang late game mistakes. Kaya para nga maiwasan ng Kings na magaya si Denver, susubukan nila itong bangkuin lalo sa fourth quarter at hayaan na lamang ibang mga players na maglaro. Samantala, lumamang na nga sana ang Houston Rockets buong game laban sa OKC Thunder kanina matapos silang maagang magdomina. Ngunit nasayang lamang ang lahat ng effort nang matalo sila sa second overtime 125-124. Hindi nga naging sapat dito ang performance ni Alperen Sengun na gumawa ng 39 points, 11 rebounds, 7 assists at si Kevin Durant na merong 23 points, 9 rebounds. At kasunod ng pagkatalo, hindi naiwasan ng Houston na sisihin dito si Kevin Durant. Ayon sa kanila, si KD nga daw ang isa sa mga dahilan bakit sila natalo matapos itong magkaroon ng napakalaking pagkakamali sa crucial minutes. Una, ang missed free throws na siya sanang magbibigay sa Houston ng 3-point lead. Sinundan ng kamuntikan niyang pagkakaroon ng technical foul matapos siyang humingi ng timeout sa huling segundo ng first overtime. Kahit wala sila nito, higit sa lahat ang kanyang ginawang foul kay SGA sa last second ng overtime na siyang nagselyo ng game sa panalo ng Oklahoma City Thunder. Sa kabilang banda, bagamat man nakasabay ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors sa simula, hindi dito paglalaro ni LeBron, natalo pa rin sila 119-109. Hindi nga naging sapat dito ang performance ni Luka Doncic of 43 points, 12 rebounds, 9 assists. Tumulong rin naman sana dito sina Austin Reeves na merong 26 points, 5 rebounds, 6 assists at si DeAndre Ayton nagtala ng 10 points, 6 rebounds. Sadyang kinapos lamang sila sa gagawin sanang comeback sa huling minuto. Nagkaroon sana sila ng pagkakataong magkaroon ng scoring run at maibaba sa 6 points ang kalamangan ng Warriors. Ngunit dahil nga sa nagawa nilang pagkakamali sa depensa, doon nga sila natalo. Kaya mukhang tama talaga ang sinabi ni LeBron noon na depensa pa rin talaga ang pinaka-problema ngayon ng Lakers dahil sa dami na kanilang missed cue. Hindi sila maayos nakakapag-switch na siyang pinupunteriya ng kalaban. Bukod dyan, nagkaroon pa rin sila ng problema sa opensa dahil sa tuwing nasa bench si Luka, sobra silang nahihirapang maka-generate ng puntos kagaya ng nangyari sa umpisa ng third quarter at fourth quarter.